Para sa akin guys, hindi ako naniniwala sa hard braking or soft braking. Mas okay sa akin na gamitin lang siya ng normal. Yan, okay na. Welcome back to the channel. So, this is a ride impression, ride impression ng Fazio. 758 pa lang, nasa braking period pa lang tayo. Bago tayo marangkada, suot ko lang yung gloves ko. Okay, tignan nyo to, ang ganda oh. Nabili ko sa sa online. Lakas mga classic na ito. Yan oh. Wow! Classic stripe na gloves. Pure leather siya. So kahit mabasa, walang problema. And then durable siya. Sakto lang naman yung pagkakapal niya. Ganda oh. Iba-ibang kulay ito. May brown, may black, may yellow. Yan, iba-iba. So ang ganda oh. Tingnan nyo guys. Yung link neto nandiyan sa description kung gusto nyo rin mga classic kung gusto nyo ng classic na gloves, okay din to. Ang ganda rin. Yan mga kids. Bye bye. Thank you. Ayun, nasa break-in pa lang tayo. Nasa 758 kilometers pa lang ang tinakbo natin ever since nakuha ito 4 months ago. Yan. Kasi nasa bahay lang siya. Mostly pang errand lang namin ni Mrs. pag may kailangan lang bilhin. Or yeah, parang ganun lang din naman. Tapos minsan madalang din ako makapag short ride. Kaya yan, nandyan pa lang. Pag 1,000 pa lang tayo, medyo matagal-tagal pa ng konti ito. So para naman sa mga nagbabalak bumili ng Fazio, kung naghahanap pa rin kayo ng extra opinion kung gaano ba kalakas or kahina itong motor na to, itong scooter na to, well, panoorin nyo na lang tong video na to hanggang sa dulo, kasi ayun ang gagawin natin, mag-i-impression ride tayo for the break-in period. Okay? So kung hindi pa kayo nakasubscribe guys, please do hit subscribe sa aking munting motovlogging channel. And tatry ko na madalas mag-vlog, dadalasan ko yung pag-vlog ko kasi yan. Kaya nga nasa description ng channel na to, meron akong 2 YouTube channel kasi tech reviewer din ako. So medyo din napupunta yung oras ko, dito medyo less na. Pero yan, sikapin ko na makahabol. Unahin ko muna yung kung gaano siya katipid, unang-una, matipid naman to. Konting background lang, taga Baguio ako. Okay? Baguio base ako. So dito, mabundok sa amin. Uphill, mostly uphill. Tapos medyo konti lang yung patag dito. Ang nakuha ko dito sa gas consumption nung una kong kinompute, that was, I think, February or bandang March yun. Nasa 38 to 39 kilometers per liter. So, not bad at all kasi, akyatan dito Set natin, talagang kakain ng gasolina. Okay, so yun yung consumption niya. 38 to 39 is not bad at all. Pero magbabago pa yan. Kasi ako, since all stock lang naman itong si Bluey, yung pangalan na ito is Bluey, Fazio, Bluey the Fazio. Yan, para hindi kayo magtaka kung sino si Bluey, Tsaka mas mataas ang gasolina dito compared dyan sa baba. Mas mataas kami ng 8 to 12 pesos. Yan, ganyan kahirap dito sa sa Baguio, yung gasolina, ang mahal-mahal. Well, anyway, for the first 500 kilometers, wag nyo munang i-judge ng maaga ang Fazio nyo, kasi kung nasa break-in period pa lang kayo, talagang mahina. Okay, kahit anong motor naman mahina lalo na sa akyatan, sobrang hina. Halos hindi walang arangkada. Bakit? Kasi break-in period pa lang. So ibig sabihin, nag-a-adjust pa lang yung loob ng makina, yung mga parts ng makina, and then yung CVT. Okay? Nag-a-adjust pa lang yan. So, wag kayong mawindang, nasabihin natin na, ang hina pala ng Fazio, Kasi nasa pa lang tayo relax lang kasi break-in period pa lang tayo. Okay? Meron akong Fazio na nasusubukan. Yung sa bayaw ko. Okay? Kasi rin yun nakuha yun, August. And naka-break-in na yun. I can say, mas malakas siya. Wala yung mas malakas kaysa sa sa break-in period. Kaya confident ako na masasabi kong malakas din ang Fazio kahit nasa 125, kahit na maliit to. Hintayin nyo lang, gamitin nyo lang ng normal yung Fazio nyo hanggang umabot siya ng 1.5 or 1.6.
Yun naman, naka-ano na kayo nun, naka-second na PMS na kayo or change oil. Ito kasi na-change oil ko na ng 500, so nag-DIY na lang ako. Kasi wala pa namang kailangan i-inspect since ano pa naman wala naman akong nararamdaman na issue kung ginagamit ko siya habang break-in. So, by the way guys, kukunin ko nga pala yung plaka. Kaya ako nag-ride din. Sakto na rin, minsanan na. So, after 4 months, nandyan na yung plaka natin. For your information din, yung ORCR, saktong 1 month ko nakuha. Okay, saktong 1 month. Yung iba, 2 weeks. Yan, pero sa akin, 1 month. So, not bad at all. Okay na rin. Pero, dapat within, within 2 weeks lang meron na dapat. Pero, okay lang, okay lang. Problema kasi dito sa diretso lang Kaya talagang mag-build up yung traffic. Pero may coding naman sila. Ay ba paano? Yan na tayo dito sa gilid. Kunin lang naman natin yung plaka natin. Dito tayo sa Yamaha. Kunin lang natin yung plaka natin saglit. Then Gora na naman tayo. Di na naman tayo. So nakuha na natin yung plaka natin sa wakas. Punta tayo sa Longlong. Punta tayo sa isang cafe doon. Ito sa Torogi Cafe. Magkape tayo saglit bago tayo umuwi para mahaba-haba ang kwentuhan natin guys. Medyo malayo din Okay, ito nga pala yung Yamaha Yamaha La Trinidad. Merong mga Aerox, may NMAX. NMAX parang green to Parang green blue ba yan? Pero parang green. Iba pa yata yung blue Kaya yung NMAX. Siyempre wala pa yung turbo. Ano pa lang yun? Yung baka after 3 months pa yun. Tagal-tagal pa. Right. So larga. Heavy traffic already. Pico Roads. There's some Pico Roads. Nice traffic. Pero moving naman. Pero nakakabanas din. Nakakabanas, to be honest. Yung traffic dito sa Baguio. Wala nang improvement. Dito pala sa Baguio at Trinidad, hindi na nag-improve. Ganun pa rin. Mas lalo nagiging worse, yung traffic. Sana masolusyonan by improving the public transportation and siguro maganda mag-limit na lang din sila ng mga sasakyan, mga private, kaya motor. Kasi habang tumatagal, mas dumadami talaga. Naalala ko sa Singapore Singapore maganda yung public transportation niya, limited lang yung makakapagkuha ng sasakyan. So mahal dun. But anyway, let's go back. Yung tagtag niya, okay, vibration. Normal ang vibration, yung ma-vibrate sa patio, kahit saan ko to. Pero itong sa patio, ma-vibrate talaga. Pero yung itong si Louis, thank God hindi siya ganun pa-vibrate. Medyo pino naman sa bed, sa patio ng bayaw ko yun. Talagang sobrang vibrate nun. Nakakayanig ng utak. Nakakainis. Pero ito, hindi naman masyado. Pero yung vibration, mas noticeable siya sa floorboard. Sa floorboard niya siyang nararamdaman. Okay? Tapos yung isa pang issue na kailangan yung malaman is yung front shocks niya. Nakakaalog din ng utak, At saka matakot dito sa shoulders, saka sa arm. Lalo na kung may mga muscles ka dyan. Parang manginginig yan. Malakas ang vibration niya. Itong sa akin, malakas. Testing ko na Kaya nagbabawas ako ng konti sa hangin, na PSI niya sa harap. Para malesen naman yung tagtag niya. Okay, lalo na pag may mga sobrang lubak, nakakapagod to be honest. Pero papataon na natin tong front shocks niya after ng break-in kasi meron pa akong ilang kilometers. Kailangan ko ma-reach yung 1.5 para maka-second change oil and then 1.6 para makaalis sa break-in period. So far, gumanda naman siya. May improvement naman siya mula nung mula nung nakapag-first change oil ako ng 500. Kung nag-500 na first change oil na DIY ko, yan. Mas naging smooth siya pero yung lakas niya kulang pa rin. So, medyo kulang pa rin pero at least nag-improve from yung break-in talaga. Yung at same na 0 to 500. Okay, yung 0 to 500 niya. Alright. So, yun yung tatandaan nyo lang guys. Pagdating sa performance,
sa riding niya, sa comfort niya. And sa likod okay lang naman eh. Okay lang naman yung shocks. Hindi ko masyado nararamdaman sa likod eh. Nararamdaman ko lang siya pag may back ride, no? Pag may OBR. So most likely harap lang talaga yung gusto kong i-improve. Okay? Pag nasa first pa lang kayo, nasa sa inyo kung papa-PMS nyo sa kasa or i-DIY nyo. Depende na sa inyo yan. Okay? Depende na sa kung okay yung kasa nyo, then go for it, di ba? Tsaka kung abot kayang-kaya naman ng budget, di doon nyo na lang yan. Doon nyo lang ipa-PMS, pa-schedule nyo lang. Yan, kailangan nyo lang ng maraming oras at mahabang oras kasi nga pila yan. Unlike pag DIY, anytime pwede mong gawin or pag may kakilala kong shop, di doon mo na lang pagawa. And then yung oil pala na gamit ko is Yamalube. So, kailangan ko i-maintain lang ng Yamalube. Ang dire-diretso lang kasi stock lang naman to, tsaka madalang lang naman magamit sa mga long trip na itong si Bluey, kaya okay na sa akin yun. So kung ipapabalak nyong i-modify yung sa inyo, i-upgrade yung panggilid or sa makina, most likely gagamit ka ng mas magandang langis. Okay? Baka ang ipagalaw ko lang dito is magbawas lang ako ng bola. It's either 12 or 13 lang, para at least may arangkada pa rin pag sa akyatan, saka hindi ganun ka bitin sa overtake kung kailangan. Okay, sa akin naman kasi hindi importante ang hindi importante ang top speed sa akin. Kahit umabot lang to ng 90, 95, okay na sa akin yun. Goods na yun. O 80 nga, 85 nga, okay na eh. So, hindi naman natin papatakbuhin to ng sobrang sobrang bilis. Hindi naman natin kailangan. Chill lang tayo dito, kaya nga Patio di ba? It's a lifestyle scooter, classic, na parang Vespa ang dating pero model. Alright, so sa arangkada niya, acceleration niya, okay lang, swabe lang. Mas mararamdaman nyo pa pag after mag-change oil kayo na mas nagiging smooth siya. So isa pang change oil, then yun na yung pinaka-smooth niya. Okay, pwede nyo ring ipagalaw yung panggilid niya. Depende na yan sa inyo kung papagalaw nyo o hindi. Pero kung ako, hindi na. Okay na yun. Yung ipaparegroup nyo, ganyan. Tapos marami pang kailangan gawin. And so, depende sa budget nyo. Tsaka at your own risk na rin. So, tsaka kailangan specialist or trusted or expert talaga yung gagawa para hindi kayo nasakit ang ulo. Even remapping, iba pinapa-remap nila para ma-unlock talaga yung lakas ng Patio So ganun yung ginagawa ng iba, pero sa akin talaga hindi na. Bala ko na lang mag-ipon ng ng another budget para pang second na motor. Hindi na gagamitin ko pang pang rides namin ni Mrs. Okay, para kayang-kaya naman kaming dalawa kasi ito kawawa si Louie. Ito gasolina na so akyatan So at least sa Longlong medyo matarik dito, pero may mas matatarik pa dyan, pero isa sa matarik dito. Okay, and medyo traffic kaya hindi natin marad-rad, pero aabot lang yan ng nasa 20 to 25 lang siguro pag walang right. So ito, bumabawal na siya ng 30, so 30, 35 okay na siguro kung naka 40 sagad. Okay na yan. Sa weight ko kasi, ang weight ko kasi is around 88 kilograms. Yan. Tapos 5'10 po ako. I imagine that. Pero okay naman sa akin yung size eh. For reference, yun ang ang stats ko ngayon. So, ang maganda dito, isa sa nagagandahan ako dito sa Patio is yung ride niya. Okay? Yung stability niya. Kasi malapad to eh. Ganda ng pagkalapad niya. Reminds me of my Zoomer X dati. It reminds me of that except mas nga lang to, mas magaan lang to. Okay, magaan kasi ang Patio eh. Ang Zoomer X sobrang bigat nun, matinding bigat nun. So parang ganun yung ride niya. Malapad yung gulong, malapad yung body. So hindi ka basta-basta tutumba dito. Okay, pag nasa nasa chill ride ka lang. Pero pag medyo walwal ka na, wawalwal ka sa highway, yan, ingat-ingat din kasi dahil magaan siya, baka lumipad ka. Maganda yung floorboard niya, hindi siya maliit tulad ng Click.
Okay, last class kasi na motor namin is Click, yung V1. Okay, sikip nun. So, oh, wow. Ito, classic din, Recommended ito sa mga first time rider, no? Sa mga first time magmotor or mag-scooter o gumamit ng automatic, which is highly recommended. Isa ito sa highly na nire-recommend ko ng motor kasi tama lang yung size niya. Pwede siya sa maliit na rider, pwede sa medium, pwede sa large. Pwede siyang pang beginner bike. Yan, kung nag-aaral kayo magmotor, madali siyang i-balance, madali siyang dalhin, hindi ganun kabigat. Tsaka, yeah, pwede siya sa lahat. No? I mean, wag naman sa mga super off-road, no? I mean, pwede naman siyang isabak. Pero, siyempre, kawawa naman yung suspension, tsaka mukhang hindi babagay ito sa off-road kasi nga, classic siya, di ba? Classic ang datingan nito. So, most likely, hindi talaga siya bagay sa mga off-road. Dito lang tayo sa on-road lang tayo. Okay. So dito tayo sa Torogi Cafe. Alright. Medyo malayo din, pero okay lang. I think worth it naman yung ride. Magkape tayo ng konti. Saka tingnan natin kung ano yung menu nila na pwedeng meriendahin saglit. Actually, kakain ko lang eh. Medyo busog pa. Ganda, oh. Ngayon natin dito. Okay na may folder. Tingnan ko lang muna yung view bago ako mag-order. Check natin yung view niya. Oh, nice. Ayos din. Ganda din. Bangin. Okay, ganda, oh. And relaxing din yung view niya. Puro mga ano ba to, puno. Saka halaman. Yan, dito tayo sa Lamtang. So pag diniretso pa natin, I think Nagilian na yun. Nagilian na yata. Okay, so order tayo ng kape. Oh, may ano pala dito, sticker. Oh, ang dami na rin nakapunta. Wala pa tayong sticker eh. So nilagi tayo ng sticker dyan. Ay, tingin ako ate. Nagbablog ako ate. Okay lang ba? Okay lang. Tingnan ko muna ate ha. Kasi first time ko eh. Haba. Okay, thank you. Dito, shawarma rice naman. Medyo busog pa ako Sour cream fries. Hintayin lang natin saglit yung kape natin, tapos kuha tayo ng cookie. Kahit pwede tayo mag-solo doon, banda. Marami din pumupunta, marami din tumatambay. Very simple. Parang container. Ito. Tapos isang na rin, cookies. Apa? Ano pong page mo? Scooter ni Vic. Apa? B. Letter B. Sige po. Pahingin po. Yun. Ako wala pang sticker. Meron ako. Mag-iwan ng sticker. May nakita akong wall dyan eh. Ang ganda. Opo. Pag meron na, lagay ko po doon. Okay, thank you po. Bigyan tayong sticker. Yan. So, ang meron is kape, tsaka cookies. Ayos din dito. Ang nagastos ko lang 100 pesos. May kape na, may cookies pa. Okay. And dito guys, puntahan nyo. Let's go. Alright, so going back, finally, ang gusto kong i-cover lang, pag nagbe-break-in kayo, tips lang din, huwag nyong bibiglayin. So, lahat ito according sa manual, tsaka sa experience na rin. Pero basing it on manual, mas okay na huwag nyo siyang bibiritin ng sobra. Okay? Gamitin nyo lang siya as normal use lang. Normal lang sa paggamit, pero huwag nyo siyang ibababad sa high revs, no? Iwasan na talagang sobrang uminit yung makina niya. And then, iwasan din natin yung biglang arangkada.
Ang goal kasi natin sa break-in is mag-settle yung yung mechanism sa loob, yung mga gears sa loob. Hindi natin para mas mas tumagal. Okay, yung longevity ang kailangan nating mas i-priority. Mas okay sa akin na gamitin lang siya ng normal. Kung paano mo lang siya ginagamit, hindi walwal, hindi yung gigil na gigil ka pinangkakarera during break-in period. Okay, during break-in period ang pinag-uusapan natin. After break-in, well, depende na sa inyo. Kung gusto nyo magwalwal, gusto nyo laging nagta-top speed, so nasa sa inyo na yan. Okay, pero pag nasa break-in period pa rin kayo, yun lang naman yung suggestion ko, yun din yung tips ko para mas tumagal pa yung makina at saka yung panggilid niya. Okay? So wag hindi naman sa bini-baby mo siya, no? Kasi para sa akin hindi naman totoo yung pag hard braking lalakas lalo yung motor mo. I think hindi ganoon eh. Kasi the more na nasa braking period ka tsaka sinisira parang pinanggigigilan mo na agad, I think hindi tatagal yung makina mo or CVT mo, yung mga particularly yung mga parts kaya yun lang yung tips and suggestion ko na gamitin lang siya as normal, alagaan lang. Hayaan mo lang siyang umabot sa break-in, sa dulo ng break-in period, then you can use it, but kung paano mo siya gamitin, bahala ka na sa buhay mo. Alright? So yan, abangan nyo na lang guys, gagawan ko ulit to ng isa pang impression video pagkatapos ng break-in period kasi malapit-lapit naman na. So gamitin ko na to madalas para meron ulit kayo ng input para sa anong i-expect nyo after break-in period. So I guess yun lang guys. Maraming salamat sa inyo kung nanonood pa rin kayo hanggang ngayon. Tinapos nyo yung dulo. Maraming salamat. And don't forget to subscribe kung bago po kayo sa channel na to. Yan, hit like na rin kung nagustuhan nyo itong video na to. And let me know in the comments kung meron man kayong gustong sabihin, meron kayong katanungan, or meron kayong i-clarify, or meron kayong gustong i-correct, feel free to do so. So yun lang guys. I'll see you again on the next video sa motovlogging natin. Don't forget, Scooter ni Vic. Always ride safe, always pray before you ride, and then always wear safety gears. Iwasan ang mga kamote sa daan at iwasan din maging kamote. Be responsible rider guys, iisa lang tayo. God bless sa inyo. Peace out. Goodbye.